Sa bawat dilim ng gabi, may mga kwentong ayaw nang magising. Ako si DJ Kadiliman, tagapagsalaysay ng mga lihim na hindi mo dapat marinig. Hanggang ngayon, may mga boses pa rin nagpupulong, humihingi ng tulong. At ikaw, oo, ikaw na nakikinig ngayon. Baka ikaw nang susunod. Handa ka na bang pakinggan ang mga kwentong hindi tinapos ng liwanag? Ito ang DJ Kadiliman Horror Stories. Ang mahiwagang panyo ni Lolo Jose. Ang panyo na mayroong kakayahan na panlaban sa mga nilalang ay kagamitan pa noon ng mga sinaunang antingero. Bihira na lamang ang mayroon na ganon ngayon. Gumagana lang ang panyo sa tuwing bupulungan ng orasyon. Isa po ako sa mga tagahanga at masugid na nagsusubaybay sa iyong mga magagandang kwento sa iyong channel. Dahil sa mga napakinggan kong kwento, ay nahikayat akong magsulat ng karanasan namin ng lolo at kapatid ko sa aming baryo. Isang simple lang ang pamumuhay namin doon, pagtatanim ng mais at paglalako. Wala na kaming magulang ni Kiko dahil sa isang aksidente ay namatay sila. Hindi ko na po babanggitin kung ano ang kanilang ikinamatay. Si Lolo Jose ang nag-alaga at nagpalaki sa amin. Hinubog niya kami ng maayos at mayroong magandang pag-uugali. Hindi na dindingid sa kaalaman namin ang tungkol sa mga aswang. Taong 1962 nangyari ang kwentong ito. Wala pang kuryente sa aming baryo. Tanging gasera ang nagsisilbi namin na ilaw sa loob ng bahay at ilang kabahayan. Tawagin mo na lang po ako sa pangalan na Popoy, 20 anyos. Nahihiwagaan ako sa aking lolo. Minsan ay nakikita ko siya na nakaupo sa lapag habang hawak-hawak niya ang isang puting panyo. Dinadala niya ito sa kanyang bibig at nakikita ko din na bumubuka ang bibig niya. Hindi ko marinig ang sinasabi. Sa tansya ko nga ay nagdadasal ito. Lo, palagi po kita nakikita na nakaupo at hawak ang panyo na yan. Ano pong mayroon dyan? Ito ba, Popoy? Huwag mo nang pansinin kung ano ito. Malalaman mo din yan kapag nasa tamang panahon ka na. Lolo, may nasaga po akong balita sa mga kapitbahay natin. Ano namang klaseng balita, Kiko? Maganda ba o masama? Halika kayo sa kubo-kubo. Doon tayo tumambay. Masama po eh. Narinig ko po na mayroon daw aswang ang umaatake tuwing gabi. Paano naman nila nasabi na aswang nga yun? Hindi ko alam, kuya. Ikaw, lolo, may alam ka ba? Hindi ko din alam, Apo. Hayaan nyo na ang mga naririnig nyo. Siguro nga ay totoo yun. Dahil mayroong aswang dito sa baryo na Bantog. Nakakatakot naman po pala kung ganun, lolo. Ganun talaga. Nakakatakot nga. Kaya mag-iingat na lang tayo. Mabuti pa ay kumain lang tayo nitong nilagang mais at saka samahan na natin ng mainit-init na kape. Totoo din po ba, lolo, na naririnig ng mga aswang na pinag-uusapan sila kapag idinikit nila sa lusong ang kanilang mga tenga? Iyon ang naririnig ko noon. Tapos, takot ang mga ito sa walis, bawang, asin, at mga bagay na sagrado. Kumain ka na lang, Kiko, para mabusog ka. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa maisa na kami ni Kiko. Namimitas ng mga bunga. Ayun bang nasa wasto na ito? Mayroon kaming napansin sa mga kapitbahay namin.
Nagkukumpulan sila sa may masukal na damo. Kaya naman pumunta kami ni Kiko doon. Halos masuka ako sa nakita. Nakakasuka naman yan. Sino may gawa nito? Lasog-lasog na ang katawan at saka wala nang lamang loob. Hindi kaya aswang ang may gawa nito, kuya? Hindi ko alam ang isasagot sa tanong mo, Kiko. Baka isang mabangis lang na hayop ang gumawa nito. Umuwi na tayo, kuya. Hindi ko kayang tingnan ng matagal ang bangkay na ito. Nakakasuka. Saan kayo galing na dalawa? Kanina ko pa kayo hinahanap. Doon po sa may banda roon, Lolo. Mayroon po kami nakita na isang bangkay ng tao. Wala nang laman loob at lasog-lasog ang katawan. Hindi po malaman ng mga kapitbahay kung sino ang may gawa nun. Nakilala niyo ba kung kanino ang katawan na yon? Hindi po, Lolo. Dahil wala na itong mga mata eh. Kawawang sinapit niya. Sa tingin mo, Lolo, aswang bang may gawa nun? Ikaw talagang bata ka. Sa tuwing may itatanong ka tungkol sa aswang, ako ang tinatanong mo. Wala naman akong alam sa nangyari. Kasi po, marami kang alam na kwento tungkol sa kanila eh. Marami lang akong alam dahil sa mga naririnig ko lang din doon na kwento. Saka baka hindi taga dito sa atin ang bangkay na iyon dahil wala naman na pamilya ang naghahanap. Kaya nga po, Lolo. Babalik na ako sa Maysa na para naman mayroon po tayong maibenta. Kahit na abala ako maghapon, nasa isip ko pa din ang nakita ko kanina na bangkay. Palaisipan pa din sa akin kung anong nangyari sa bangkay na yon. Hanggang sumapit ang gabi, hindi ako makatulog dahil sobrang init kahit nakahubad na ako ng damit. Lumabas ako ng kwarto at tumambay sa sala. Dahil sa liwanag ng buwan ay mayroon ako napansin sa puno ng akasya. Gumagalaw yon kahit wala namang hangin. Boy, bakit gising ka pa ng ganitong oras? Ikaw po pala, Lolo. Mainit po kasi kaya tumambay na muna ako dito. Saka, Lo, mayroon kong ano sa puno ng akasya. Pumasok ka na sa loob ng kwarto. Hindi maganda ang kutob ko. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Mga aswang ang nasa puno ng akasya. Boy, kaya pumasok ka na sa loob. Masusunod po, Lolo. Saan ka galing, kuya? Saka bakit ganyan ang mukha mo? Sa labas ako galing. Saka may aswang sa puno ng akasya. Talaga, kuya? Pwede ko ba makita? Matulog ka na lang. Dahil baka pagalitan tayo ni Lolo. Ikaw lang kilala kung gusto makakita ng aswang. Matulog na tayo. Magkaiba kami ng kapatid kong si Kiko. Bilib ako sa tapang niya dahil siya lang ang kilala kong gustong makakita ng aswang. Tumabi ako sa kanya sa pagtulog at saka pinikit ang mga mata. Kinabukasan, agaw pansin na naman sa labas ng bakuran namin ang mga taong nagkukumpulan. Dinig din namin ang iyak ni Aling Merta. Ano bang nangyayari doon? Saka, yung iyak ni Marta, ang lakas-lakas. Ewan ko nga po eh. Saka, Lolo, totoo po ba na may aswang kagabi? Oo, mayroon kaming nakita ng kuya mo sa puno ng akasya. Halika kayo, puntahan natin ang mga taong yon. Baka mayroon na naman na bangkay ang nakita. Saka bakit umiiyak si Aling Marta? Hindi kaya ang asawa niyang iniiyakan niya? Ay, Diyos ko! Bakit lasog-lasog ang katawan ni Domeng? Umuwi na tayo sa bahay. Ganyan din po nakita namin nakarang araw, Lolo. Halos hindi makilalang biktima. Sa palagay mo, Lo, aswang kayang may gawa nito kay Uncle Domeng? Walang duda. Maaaring yung aswang na nakita natin kagabi ay sila ang may gawa nito. At dapat na talaga mag-ingat ang lahat. Mukhang nagiging sunod-sunod na ang pagbibiktima ng mga aswang. Kaya kayong dalawa,
huwag kayong masyadong nagpapagabi sa daan. Opo lolo, siya nga po pala. Mamingwit naman po tayo ng isda doon sa may ilog. Gusto ko na kasing kumain ng isda eh. Sige. Pupunta tayo doon mamaya pagkatapos natin mag-almusal. Katulad ng sinabi ng kapatid ko ay pumunta nga kami sa may ilog. Medyo nakakatakot ang lugar na yon dahil nasa liblib banda. Pumwesto kami ng kapatid ko sa malaking bato habang si lolo naman ay napansin kong patingin-tingin sa paligid. Lolo, halika na. Paramihan tayo ng huli. Kayo na lang ng kuya mo, apo. Dito lang ako banda. Titingnan ko kayo. Lo, bakit parang hindi kayo mapakali? Kanina ko pa kasi napapansin na wala kayong imik mula nang pumunta tayo dito. Nakikiramdam lang ako sa paligid. Sige na, bumalik ka na doon at maya-maya ay uuwi na tayo. Ayun! May nahuli na ako! Ang galing ko talaga! Ang galing mo! Damihan mo ang huli dahil mamaya ay uuwi na daw tayo, sabi ni Lolo. Uuwi na agad? Kaarating lang natin ah. Hayaan mo na si Lolo. Kaya gilingan mo pa sa paghuli. Saka mayroon ka ba napapansin na kakaiba kay Lolo? Wala naman kuya. Bakit? May dapat ba tayong mapansin sa kanya na kakaiba? Kakaiba kasi yung kilos ni Lolo. Palagi siya nakamasid sa paligid para bang mayroong inaabangan. Saka palagi kong napapansin na tuwing lalabas tayo ng bahay, palagi niyang suot ang puting panyo niya. Pati ba naman panyo kuya, pinag-iisipan mo ng kung ano no? Matanda na si Lolo, kaya dapat lang na may panyo siyang dala dahil pabunas niya sa pawis. Hindi eh. Kakaiba talaga ang pakiramdam ko. Para bang mayroon tinatago si Lolo. Palagi ko nakikita na hinahalikan ni Lolo ang panyo niya sa tuwing nagdadasal siya. Oy, Kiko! Magmadali kayo. Uuwi na tayo. Hindi na maganda ang kutob ko sa lugar na ito. Mukhang hindi lang tayo ang nandito. Ano pong ibig sabihin mo, Lolo? May aswang sa paligid natin. Kanina pa sila nagmamatsyag. Sa sinabi na iyon ni Lolo ay agad naming inayos ang mga dala namin na gamit. Papalabas na kami ng ilog na iyon na mayroon kaming nakita na isang lalaki. Nakaupo sa may ugat ng puno. Agad naman kami itinago ni Lolo sa kanyang likuran para niya kami pinoprotektahan sa lalaki. Mukhang may naligaw ata sa liblib na ito. Paraanin mo kami kung sino ka man. Uuwi na kayo agad? Ang bilis naman. Lo, kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Pero ramdam kong aswang ang isang ito. Dito lang kayo sa tabi ko. Tama ang pakiramdam mo. Anong kailangan mo? Gusto ko lang maglaro. Kinulang kasi ako sa laro ko kagabi. Gusto ko makalaban ng isang taong may anting-anting. Susubukan ko ang lakas at sa tingin ko ay ikaw yung tanda. Hambog ka din pala. At siyempre, hindi lang ako ang makikipaglaro. Kasama ko ang mga kauri ko. Makikipaglaro sila sa dalawa mong apo. Masaya yun, di ba? Lo, anong gagawin natin? Mukhang plano talaga nila ito. Kunin mo ang buntot pagi sa loob ng basket, boy. Makakatulong yan sa'yo. Hindi ko alam ang gagawin ng mga oras na yon. Wala akong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maigpit kong hinawakan ng buntot pagi. Ilang saglit pa ay nakita kong hinubad ni Lolo ang panyo niyang puti sa kanyang ulo. Dinala niya yon sa kanyang bibig at mayroong binulong sa kabinilog sa dulo at pinaikot-ikot niya ito. Nagsikilos na ang ibang aswang papalapit sa amin. Naku, lagot na. Kuya, may isa sa likod mo. Itong sa'yo. Namnamin mong sakit ng hagupit ko. Ayos, tinamaan mo siya kuya. Namimilipit siya sa sakit. Kiko, huwag kang aalis sa gitna namin ng kuya mo. Ikaw din poy, huwag kang lalayo. Diyan ka lang sa pwesto mo. Hayaan mo sila ang lumapit. Opo lolo.
Masusunod, Lolo. Sugurin niyo sila. Huwag kayong magpapatalo, aking kauri. Ang astig naman ng panyo mo, Lolo. Namimilipit sa sakit ang mga aswang kapag nalalatayan ang dulo niya ng katawan nila. Tamang hinala ko, may kakaiba sa panyong yan. Mamaya ka na dumaldal. Sa kalaban dapat nakatingin ang mga mata mo. Sige po, Lolo. Kunti na lang ang aswang, makakauwi na din tayo. Ahoy! Ikaw, mayabang na aswang. Kung ako sa'yo, ay aalis na ako para hindi ka matulad sa mga kasamahan mo. Hindi mo ako masisindak, tanda. Kakampi ko ang kadiliman. Biglang nagbago ang anyo ng lalaking aswang. Nakakatakot ito dahil lumabas ang malaki nitong pangil, mahabang mga kuko at namumulang mga mata. Inatake nito si Lolo, pero mabilis naman na iniwasan yun ni Lolo. Kahit na may edad na ito, ay kaya pa din niyang makipaglaban. Umuungol lamang sa sakit ang lalaki. Nagdudulot din ng malalim na sugat ang bawat tira ni Lolo. Anong bagay ang anting-anting mo? Bakit ganito lang kasakit? Hindi mo dapat pang malaman. Dapat ka nang tapusin para mabawasan ang kasamaan mo. Mapatay mo man ako ngayon, sinisigurado kong ipaghihiganti ako ng ama ko. Huwag kang mag-alala dahil hihintayin ko ang araw na yon at tinitiyak kong magkikita kayong dalawa sa kabilang hukay. Sinusumpa ako, kahit sa huling hininga ko, magbabayan kayo. Anak ako ng kadiliman, hindi nila mapapalampas ang pangyayaring ito. Magpaalam ka na sa kanila. Hindi! Bakit kailangan pa po siyang patayin, Lolo? Pwede naman natin siyang hayaan na lang. Hindi natin siya pwedeng pagbigyan ng pagkakataon na mabuhay. Paano yan, Lo? Baka sagurin tayo ng iba pa niyang kauri. Narinig naman natin ang sinabi niya, di ba? Hindi ako natatakot sa mangyayari. Palagi akong handa sa bawat araw na dumarating. Mabuti pa ay umalis na tayo dito. Matanong ko lang po sa iyo, Lo. May anting-anting ka po ba? Wala akong anting-anting. Tanging ang panyo ko lamang na ito ang mayroon. Paano po gumagana ang anting-anting ng panyo na iyan? Inaalayan ko lang dasal at mga orasyon para gumana ang kapangyarihan niya. Ang galing naman po pala, Lolo. Ipamana mo na lang yan sa amin. Hindi pa sa ngayon. Darating ang para sa inyo kung ibibigay ng kalikasan o tadhana. Hindi madali ang magkaroon ng mga anting-anting o di kaya ganito. Maraming misyon sa buhay ang dapat gawin. May mga bawal na hindi pwedeng gawin na maaaring magdulot ng pagkawala ng bisa ng kapangyarihan. Ang hirap naman pala. Mahirap talaga, Apo. Masarap lang sa pandinig na mayroon kang kapangyarihan, pero marami ang misyon na dapat mong malutas. May mga pagsubok sa buhay na minsan ay hindi mo alam ang gagawin. Napatango-tango na lang ako sa sinabi ni Lolo. Tamang hinala ko na mayroon siyang tinatago sa amin. Buong akala namin ay wala nang pagsubok ang darating sa buhay namin. Ilang araw ang lumipas. Mayroong mga aswang ang nangangambala sa amin. Apoy, Kiko, kumuha kayo ng maraming bawang at durugin nyo. Ihalo nyo sa asin. Bakit naman, Polo? May aswang ba? Nararamdaman ko na sa paligid lang sila. Nag-aabang ng tamang pagkakataon para sumalakay. Aswang na naman. Mukhang mapapalaban naman tayo nito. Kiko, kunin mo yung mga gasyera sa ilalim ng lutuan. Dalhin mo dito. Ano pong gagawin namin sa asin at bawang? Ipunas nyo sa katawan dahil hindi nila kayo malalapitan. Ayaw nila ng amoy bawang at takot din sila sa asin.
Ito na po ang mga gasera, Lo. Gagamitin natin ang mga yan. Takot sila sa apoy dahil ayaw nilang masunog. Kayo ng dalawang bahala sa ibang aswang at ako naman ay harapin ko ang pinuno nila. Sumunod kami kay Lolo nang lumabas ito ng bahay. Bitbit din namin ni Kiko ang mga gasera. Hindi ko din kayang tagalan ang amoy ng bawang sa katawan ko dahil sobrang baho. Nakalinya ang mga aswang sa bandang unahan namin at sa gitna naman ang pinuno nila. Alam mo na siguro ang dahilan kung bakit kami naparito. Ang lakas ng loob mo at ng kampon mo ang sumugod dito. Hindi ko mapapalampas ang ginawa mo sa anak ko. Hayop ka, wala kang karapatan para kitilin ang buhay niya. Anak mo pala ang mayabang na yon. Hindi ko kasalanan kung bakit ko siya pinatay. Binalaan ko siya pero sadyang matigas ang ulo ng anak mo. Siya ang naunang masalakay sa amin. Tama si Lolo. Yung mayabang mong anak ang may kasalanan, kaya siya namatay. Wala kayong awa. Pinatay niyo siya nang walang kalaban-laban. Ngayon, isinusumpa ko sa kaluluwa ng anak ko. Magbabayad kayo. Ha? Sino ba sa atin ang mga walang awa? Hindi ba kayo ng mga aswang? Pinapatay nyo at binibiktima ang mga taong wala ding laban. Sumusobra na ang ginagawa nyo. Tama lang na mabawasan ang lahi nyo. Tapos kayo pang may lakas ng loob na sigurin kami. Mabuti ba umalis na lang kayo at kalimutan ang nangyari? Ha 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 ha, nakakatawa ka bata. Sino ka para sabihin sa akin nakalimutan na lang ang nangyari? Anak kong pinag-uusapan dito at buhay niya. Gaya na napag-usapan namin nila Lolo ay sinindihan namin ni Kiko ang mga gasera sa tinapon sa mga aswang. Hindi nakaligtas ang iilan sa kanila. Sumisigaw ang mga nasunog. Ang iba ay nakaligtas at sinugod kami. Pero hindi sila makalapit dahil sa amoy ng bawang. Nakikipaglaban na din si Lolo Jose sa pinuno ng aswang. Kakaibang anyo niya. Maraming tinik sa likod at mahabang buntot na may tinik din. Tulungan mo kaya si Lolo, kuya. Mukhang mahihirapan siya sa halimaw na yon. Ano ka ba? Kayang-kaya yan ni Lolo. Paano ito? Isa na lang ang gasera. Kailangan natin yan para doon sa pinuno. Kapag nakita natin na dehado si Lolo, saka natin itapon sa halimaw na iyon ang gasirang ito. Oo nga, magandang plano yan, kuya. Yan lang ba ang kaya mong gawin, tanda? Ha, madali lang pala kitang patayin. Nanginginig ba ang mga tuhod mo sa kakahabol sa akin? Ha 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 ha. Sa palagay ko, ikaw ang nanginginig dahil takbo ka lang ng takbo. Hindi ata gawain ng isang pinuno yan. Ang duwag mo naman. Hindi ako duwag. Makikita mo ang tunay kong lakas. Pupulbusin kita ng pinong-pino, tanda. Halos malaki ang mata namin ni Kiko dahil hindi naiwasan ni Lolo ang buntot ng halimaw. Hinampas ng buntot ng halimaw si Lolo dahilan para tumilapon ito sa lupa. Akmang lalapit na ang halimaw kay Lolo nang sinigawan ito. Hoy! Akong harapin mo! Dahil akong pumatay sa anak mo. Kawawa naman siya dahil hindi man lang nakalaban. Huwag kang makinig sa kanya dahil akong pumatay sa mayabang mong anak. Magbabayad kayong dalawa. Ano bang ginagawa nyo? Umalis na kayo dito, Popoy at Kiko. Hindi ka namin pwedeng iwan dito, Lo. Ang laban mo ay laban din namin. Ha ha ha, hayaan nyo. Dahil iisa-isahin ko kayong papatayin para sama-sama kayo sa libingan. Mayabang ka din katulad ng anak mo. Kaya yun, napatay na mula sa oras. Hindi mo ata tinuruan kung paano makipaglaban. Inuubos nyo talaga ang pasensya ko. Uunahin ko kayong dalawa. Kinuha namin ni Kiko ang atensyon ng halimaw. Hinahampas niya kami ng buntot nito pero naiiwasan naman namin yon. Bumangon si Lolo sa lupa
At saka nilubid ang panyo at walang sabi na nilatigo ang kalaban. Namimilipit ito sa sakit at duguan na din ang katawan nito. Ihinagis ko sa kanya ang isang gasera at lumiyab ang apoy sa katawan niya. Nagpagulong-gulong ito sa lupa habang malakas na umaangil. Natapos din ang kasamaan niya. Pinahangan niyo akong dalawa sa katapangan niyo mga apo. Saan pa po ba kami mamana? Kundi sa'yo. Matatahimik na din ng lahat. Wala nang bangkayang makikita sa tabi ng daan. Sayang lang ang buhay nila. Iyan ang pinili niya kaysa sa mabuhay. Hindi talaga ako makapaniwala na nangyari ito sa atin. Isang magandang karanasan ng ganito. Lo, ayos ka lang po ba? Maayos naman. Medyo napasama lang ang pagbagsak ko sa lupa kanina. Lumipas ang taon. Iniwan din namin ni Kiko ang baryong yon mula nang mamatay si Lolo Jose sa karamdaman niya. At yung panyo niyang puti ay hindi namin nakita. Bigla lang itong nawala na parang bula. Nagkaroon na din kami ng sariling pamilya. Kumusta na kaya ngayon ang baryong iyon? Sa palagay ko ay maayos naman ang baryo na iyon. Dahil alam natin na walang aswang doon. Sayang hindi natin alam saan itinago ni Lolo ang panyo niya. Mabuti na din ang ganon na wala sa atin ang mahiwagan niyang panyo. Baka hindi talaga para sa atin ang magkaroon ng ganon. Sabagay, tama ka kuya. Nakakalungkot lang isipin dahil hindi man lang nakita ni Lolo ang buhay natin at mga apo niya. May hangganan kasi ang bawat buhay ng tao, Kiko. Hiram lang natin sa Diyos ang buhay. Saka matanda natin si Lolo kaya kinuha na siya na nasa itaas. Nagpatuloy kami sa buhay ni Kiko kasama ang mga pamilya namin. Ang karanasan kong iyon ay nanatili sa aking isipan na kailanman na hindi mabubura. At palagi kong ibinibida sa mga anak ko ang lolo nilang matapang at magaling makipaglaban sa mga aswang. Kung naririnig mo pa ang boses ko, ibig sabihin, ligtas ka pa. Pero tandaan mo, ang mga kwentong narinig mo ngayong gabi ay hindi basta katang-isip lang. Minsan, ang mga multo sa dilim ay may mga alaala ng mga nakikinig din. Hanggang sa muling pagdilim, manatiling sing. Dito lang sa DJ Kadiliman Horror Stories.